Okay guys, ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Salamat po sa mga nanood ng mga past videos natin. Pakihit naman po ng like and subscribe button para suportahan po ang ating YouTube channel. Alright, okay. So, punta na tayo sa punto ng topic natin for today. Kitang-kita nyo sa screen, galing po to sa BNC, Billionaire News Channel. Eksklusibo po. Okay, at ang matindi dito, itong nakikita nyo sa picture nila, red and white wall. Tapos sa kilid niyan, parang creek. Okay? At ayon dito, along C6, it's actually 39 flood control contracts worth 3.1 billion pesos. So iba talaga ang Bilyonaryo News Channel. At, kaya nga saludo ako sa mga ganitong news organization na ah, talagang dinidig deeper nila yung deep research nila para matuklasan kung merong mga anomalya sa government contracts. At hindi lang po Billionaire News Channel, yung Rappler din po. Kaya kaya guys, paki-follow po kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa Billionaire News Channel. So basahin natin dito. So yun na nga, itong sa Taguig po, okay, baluarte ito ng mga Cayetano at ayon sa Bilyonaryo, nakuha na kumbaga nakakita po sila sa record ng DPWH na halos 39, okay, grabe 'no, 39 government contracts na umaabot ng 3.1 billion pesos. At itong kitang-kita niyong wall na 'to, ano lang, hindi ka talaga creative talaga yung mga ano 'no, mga corrupt na mga tao. At 'yan na nga ang sinasabi ni ano, Senator Ping Lacson na sa ano po, sa Taguig, okay? Sinasabi ni Cayetano, ni Kuya Alan Cayetano na neutral daw. Wala daw anomalya do'n sa kanila. O ito na nga, nag ah, nagsabog na kasi nga, hindi pinipili ni ano, ni Cayetano yung kakalabanin niya. So, let's go to the article ng Billionaire News Channel po. So, dito hindi natin papanoorin yung video but you guys can watch it later on. Okay, meron silang separate video dito. O yan na, ito yung actual uh, website page nila. At dito na nga, kitang-kita na po itong wall na to kasing taas po ng tao. Okay? At basahin po natin. So ayon dito, what it looks like, one long red and white flood control wall along the Taguig C6 open channel is actually the product of 39 separate government contracts of worth approximately 3.1 billion pesos, according to the DPWH documents reviewed by Billionario News Channel. Sino po yung mga taga-Taguig dito? Makakapanood ng ating video. Nakita niyo na ba itong wall na to? Familiar ba kayo? Kasi nga, ano 'to, konektado sa flood control, 'di ba? Okay. At, hindi ka mapapaisip ka ba, flood control ba 'yan? Eh, parang ano lang 'yun, parang gumawa ka na lang ng bakuran, 'di ba? Okay, continue natin. So, ayon dito sa bilyonaryo po, na-identify nila meron 30 contracts, okay, na ni-review nila sa government records noong, na-report nila noong August 13, okay. So, sa kanilang pag-e-examine na uncover nila o nakita nila na merong 9 additional contracts, bringing the total to 39 flood control projects. Okay? Including daw itong joint venture between Alpha Omega, General Contractor and Development Corporation, and Elite General Contractor Development,
both owned by Discayas. Grabe. I mean, ilang ilang, companies meron 'tong mga Discaya, 'di ba? Ang dami 'no? Kumbaga, sabi na nga last time, kung merong sa bidding, puwede nilang kanilang mga companies ang mag-bid. So wala na kompetensya, 'di ba? Oh. So, okay, continue natin. Separately, BNC also identified two bridges projects and one drainage project along C6 open channel that were handled by companies linked by the sky. So meron pala silang dalawang tulay at isang drainage, okay, na ah, konektado daw sa C6 na itong mga disguise din ang humahawak nito. The contracts covered different phases, a section of slopes protection and bank improvement work along with C6 open channel. Kaya nga itong grupo ni ni Alan Cayetano, kaya gusto nilang ma-take over yung Senate para pwede na nilang baliktarin yung storya na yung mga diskaya dapat ibigyan ng state witness kasi nga alam nila yung mga galawan, meron silang listahan. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita yung listahan na sinasabi ni Curly. Kasi nga kumbaga sabi niya sa English, "I had enough." Pero hanggang ngayon wala pa, hindi nagsasalita yung tao. So, itong mga projects na link sa kanila, dapat pagbayaran nila at, talagang dapat isauli yung pera, okay. So, that means yung mga kontrata po, may mga different phases. Kumbaga merong may nauna, may pangalawa, pangatlo, and so on, okay. Now next, the projects were implemented over several years, while the earliest record obtained by BNC dating back in 2016. Oh, kakumpisa pa lang ni Duterte. Okay. That means it's been years. Okay. And it shows here repeated photographs daw. That means paulit-ulit yung pictures na ginagamit. Ang natatandaan ko, binunyag po ni Senator Ping Lacson na yung mga projects daw, for example, ah, nakalagay complete na yung isang picture, yung yung isang project. Tapos sa susunod na taon, same picture, same location, tapos nakalagay progress on progress. Kumbaga, na-complete na pero ginagawa pa rin ng ginagawa pa rin yung proyekto which in fact, kumpleto na, 'di ba? So, parang ginamit ulit yung same picture. Tapos may mga project din na, ah, complete complete na pero hindi pa tapos. Ah, tindi ng mga corrupt sa gobyerno. Okay. So, ni-review daw nila and they found that, yung na-submit po na pictures, okay, sa project documentation ay yun na nga, ginamit across different contracts. Wow! So, different contracts pero same photograph. Tindi 'no? Okay, next. For example, records for 2022 Phase 2 and Phase 3 bank improvement protection projects along C6 open channel in Taguig City contain same photograph for progress completion documentation. Same doon sa ibinunyag ni Senator Ping Lacson na yung improvement, protection, ginamit ang parehong picture. At yun na nga, worth 90 million pesos. So, katasan, 'di ba? Grabe yung kuha na pangurakot sa ating kaban na bayan. Okay, next. A similar pattern appears in 2024 record for Phase 3 and Phase 4.
At yung phase 3 daw is more worth more than 141 million. Yung isa, yung phase 4 daw, is 94 million. Two projects but handled by different contractors. So, kaya ang paldo, siguro paldo na paldo tong si ano, si Cayetano. Dapat malaman, dapat ilabas talaga yung ano, bank records, di ba? Para magkaalaman na kung sino yung ano, mayaman, yung sekretong mayaman. Okay, I'll continue. BNC also found records phase 7 to phase 8, each worth approximately 94.5 million awarded to top-notch Catalyst builders and Beam Team developer as specialists. While the photos submitted with two faces are not exactly identical, they appear to have been taken from the same and similar location. Oh, different contractors itong dalawa. Pero yung pictures daw, pareho. Oh, yan no? Same and similar location. Grabe. Okay, so the repeated photographs are not themselves proof that the corresponding projects were not completed. However, it raises the question about how accomplishments were documented for individual contracts. Okay, so DPWH Quality Assurance Team will also flag duplicate photos. Kaya nga, yung DPWH is siguro isa o hindi lang isa sa mga pinaka-corrupt na government agency, probably sa top 1, 'di ba? Eh, ang daming perang, napupunta dito. Imagine niyo pa yung Department of Education. Ano kaya? Kasi nga mas mataas yung Department of Education sa DPWH when it comes to budget. At hanggang ngayon, lag pa rin tayo, hindi pa natin naabot yung ano, yung number of classrooms. Kulang na kulang, I think they said more than 10,000 classrooms yung kulang. So nakakalula, 'di ba? Nakakalungkot para sa mga estudyante natin at mga Pilipino na yun na nga ah, nagbabayad ng buwis. Okay, anyway, so I think it's the same information na yun na nga binigay ni Senator Ping. So for the rest of the info po dito. So that means approximately na-identify po ng bilyonaryo na magto-total siya na 3.1 billion pesos doon sa mga projects. At ito na nga, ang daming perang na-involve at kailangan habulin talaga yung mga contractors na nagbenepisyo dito, especially mga DPWH officials sa Taguig at kung sino man yung kanilang master yung sa pinakataas. 'Di ba? Kaya nga ang tahimik ni Alan eh. Ewan ko ba, ah, tahimik na tahimik dito sa ano, flood control sa kanilang lugar. Okay. So 'yan, puwede niyong panoorin po ito sa Billionaire News Channel at para po sa akin, it's time, 'di ba? Eh, yung Taguig ano, eh, sabi nila, isa sa mga pinakamayaman na ano, na siyudad sa bansa. Ang problema natin, may mga may mga sekretong dapat ibunyag na kailangan talagang ipakita sa mga Pilipino, especially sa mga Taguig, sa mga taga-Taguig. Dahil nga, ah, puwedeng gumawa ng kagaguhan yung mga politiko doon sa kanilang lugar. Imagine yun, merong reclamation issue pa sa malapit sa Laguna Lake, sa kanilang ano, sa area na ibinenta daw. So, talagang ang daming kailangan diskubrihan, i-discover. Hindi lang po dito sa Taguig, dapat buong Pilipinas. Especially yung mga politikong alam mong matagal na sa serbisyo.
na tapos pamilya nila nasa gobyerno pa, madaling talagang gatasan yung kaba ng bayan. So I hope po sa susunod na eleksyon, pumili talaga tayo ng karapat-dapat. Hindi na yung mga pulitikong alam na nating ano, merong talagang kailangan pagbayaran at alam natin na yung record nila, corruption. Okay, so salamat po sa panonood. Kung meron po kayong comments, suggestions sa ating video, paki-comment po sa comment section. Again, kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Ako naman po, again si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Salamat po and see you sa susunod na video. Thank you.